Sama-sama tayong magiging tarakili. Hawak na raw ng pulisya ang ebidensyang nagpapakita ng pagsakay umano ni Senador Bato de la Rosa sa puting SUV na pagmamay-ari ni Senador Robin Padilla. Madaling araw ng Huwebes nakuhanan ang sasakyang ito na palabas mula sa Senado. At batay naman sa iba pang hawak na ebidensya, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na malinaw na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Saksi si Van Mayrina. Ito ang makuha ng CCTV na mangyari ang putukan sa Senado noong Miyerkules, May 13. Kita ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA ang mga taga-NBI na nasa GSIS. General Plasca called in the OSAA operatives, including the PNP and the Marines, and gave the order to lock and load. In his order, you could see the Marines were cocking their guns. So it was lock and load. After which he proceeded to the hallway leading to the doorway where the NBI were previously reconnoitering. General Laplasca did it in full view of the press. In normal situations, if there is a perceived confrontation, you will clear the building of all personnel because of possible stray fire. However, he allowed them to follow. Maya-maya makikita si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na una nagpaputok. Mind you, there was nobody there. Gumanti ng putok kay sa NBI agent habang umaatras palayo sa mga taga-OSAA. Cover fire ang tawag dito ng pulisya hanggang sa nasundan pa ito ng sunod-sunod na putok ng baril. 44 na basyong nakuha ng pulisya na karamihan daw ay nanggaling sa loob ng Senado o sa pwesto ng OSAA. For our ballistics examination, those 44 fired cartridges came from four firearms. So meaning, meron tayong 4 na shooter. Bukod kay Aplasca, tukoy na raw nila ang iba pang nagpaputok ng baril. Inilabas din ng PNP ang CCTV sa GSIS. Nasa 29 na mga taga-NBI ang nakadeploy sa GSIS, nakatabi lang ng Senado. Malinaw daw na hindi naka-tactical gear o wala sa formang makikipagbakbakan ng mga taga-NBI. Taliwas na naging galaw ng OSAA at ng mga kasama nilang Marines. Kasunod daw ito ng hiling ni GSIS President Arnulfo Veloso na naalarma sa mga nangyayari sa Senado at matapos manawagan ng suporta ni Senador Bato de la Rosa. May mga lagusan kasi mula sa Senado papasok sa GSIS at malalagay sa peligro ang mga mamahaling painting na nasa loob at ang seguridad ng gusali kapag nagkagulo sa Senado. Pero bago pa raw yan, umaga pa lang, ay may ginagawa ng pagpapainting ng seguridad ng GSIS sa kanilang mga lagusan. Alam daw ito ng maintenance management ng GSIS at Senado. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So, hindi gulatan to At base raw sa resulta ng kanilang investigasyon, malinaw niya na walang nangyaring pag-atake sa Senado. All evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Taliwas ito sa nauna na iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano. I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. Isa raw gun-related incident ang nangyari. Sa kabila ng subpina na isumite ang kanyang ginamit na baril, hindi raw sumipot sa CIDG kanina si Aplasca. Sinisikap namin makuha ang kanyang panig. Ngayon din si Cayetano tungkol sa mga pahayag ng DILG. Naniniwala rin si Senador Raffy Tulfo na walang nangyaring pag-atake. Nagkaroon ng kaguluhan dahil may nagpaputok. Doon naman nag-umpisa eh. So, literally, if you look at the perspective on a military perspective, for me, walang attack doon. Kasi, nag-warning shot, sabi ni Sergeant Arms eh. Tapos ngayon, gumanti itong isa. So sila lang ang nag-aaway, dalawa. Walang kinalaman yung mga senators. Panawagan ng mga senador, magkaroon ng malawak, impartial at komprehensibong investigasyon. Just to be fair, I want to see the independent investigation. Meaning dapat ang Senado rin maimbestigahan. Of course, NBI dapat rin maimbestigahan para pantay. And ang importante yung malaman natin kung sino yung mga
may gumawa nito or nagkamali. At yung reforms, paano natin maiwasan to? Kasi ayaw na natin maiwasan to eh. Buti na lang walang nasaktan. Ayaw natin maulit to. Ang ombudsman pinapasumite ang mga pangalan ng media na nasa Senado noong May 13 hanggang 14. Hawak na rin daw ng pulisya pero hindi pinakita kanina ang pinakamahalaga ebidensya. Ang pagsakay umano ni De La Rosa sa puting SUV na pag-aari ni Senador Robin Padilla. Ang puting SUV yung sasakyan nakuha na ng GMA News sa lumabas sa Senado noong alas 2:30 na madaling araw noong May 14. Opo, sasakyan ko po yan. Kinumpirma ni Padilla na sa kanya ito sa panayam ng 24 oras kahapon. Binigyan din ng DOJ na ang paglabas si Senador De La Rosa sa Senado ay nangyari habang siya ay nasa protective custody nito. The Fortuner, white Fortuner, and personalities going out from the Senate, particularly makita natin doon ang Senator Bato and Senator Padilla, and going to the vehicle na Fortuner. Na pag-aari. Makita na natin yung video nun. Simpleng pagkakaintindi po namin, no? Nung sinabing nasa protective custody nila, nasa kanila si Senator Bato. So, kaya pag wala na yung legal impediment to serve yung arrest warrant, di ba? Dapat, pag hiningi sa kanila ng Department of Justice, ready dapat ang Senadong i-turn over si Senator Bato. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pinaharap bukas ng PNP-CIDG ang ilang tauhan sa Senado, kaugnay pa rin ang nangyaring gulo noong May 13. Sinilbihan ng sapina si OIC Sergeant at Arms Manuel Parlate, gayon din ang CCTV operator, at iba pang tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Nauna nang pinasapina ng CIDG kanina umaga sina dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, sinuspending Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca at ilang tauhan ng OSAA. Ang sa CIDG, humarap ang ilan sa kanila kanina umaga pero hindi na po sila nagbigay ng iba pang detalye. Nauna nang sinabi ng DILG na hindi humarap si Aplasca. May lead na po ang NBI tungkol sa kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Ayon sa NBI, kung may dapat na magpaliwanag, yun ay si Senador Robin Padilla na batay sa impormasyong nakuha ng GMA News ay kasama ni de la Rosa na umalis sa Senado madaling araw ng May 14. Saksi, si Ian Cruz. Mag-iisang linggo na mula ng bulabugi ng mga putok ng baril ang Senado na sinundan ng pag-alis ni Senador Bato de la Rosa sa gitna ng nooy protective custody sa kanya dahil sa kinakaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kanina, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na patay sa ebidensya, walang pag-atake sa Senado noong May 13. Tinanong si Senador Robin Padilla tungkol sa pahayag ng DILG. Wala kasi ako doon eh. Hindi ko masasabi sa inyo kung ano yung nangyari nung gabing yun dahil nasa 5th floor ako. Wala ako sa 2nd floor. Nandun kami ni Bato sa 5th floor. Na may nagtutukan, bumaba ako. Nakunan pa yun eh. Tinanong ko yung mga senador, kamusta ba kayo? Yun, tapos umakit ako uli kay Bato. Batay sa impormasyong nakuha ng GMA News, si Padilla umano ang kasama ni De La Rosa na umalis sa Senado 2:30 a.m. ng May 14. Sinabi rin ni Padilla sa panayam ng 24 oras na sasakyan nga niya ang nakunang paalis ng Senado noong mga oras na yon. Bagamat di niya sinabi kung sakay noon si De La Rosa. Ang attorney niya kausapin mo. Pero sir, ang alam ko, wala na siya dito sa amin. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mayroon na silang lead kung nasaan si De La Rosa ngayon. We have a lead kung nasaan talaga pero in the meantime, which we will suspend yung announcement kung nasaan talaga siya. There is a valid warrant of arrest. He is now considered fugitive from justice. So trabaho namin, just like any other personalities na mayroong mga mandato di arresto, yung warrant of arrest, we have to monitor. Call it whatever you want. But the question is, nasaan si Bato? Di ba? Huli na, naging Bato pa. Sa palagay ni Matibag, kung mayroong dapat magpaliwanag, ito ay si Senador Padilla. There's somebody who's person that should be asked. Una-una dapat tanongin si Senator Robin Padilla dahil siya yung huling kasama. Ay naman kay Padilla, wala pang nag-iimbita sa kanya para magbigay ng pahayag sa investigasyon. Nag-aantay pa ako. Sabi nila, dito daw mag-iimbestiga. Patuloy ang pagmomonitor ng NBI sa kinaroroonan ni De La Rosa. Ang NBI volunteer naman na si alias Mel Oragon,
na inaresto noong May 13, iginiit na hindi siya nagpaputok ng baril kahit nagpositibo siya sa paraffin test. Sa kanyang sinumpang salaysay, itinanggi niya ang mga reklamong illegal possession of ammunition at direct assault laban sa kanya. Nagpaputok ba kayo ng baril nung gabi na yun? Wala po akong ipaputok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako. Yun na nga po ma'am, nagtaka po ako dahil never po akong humawak ng baril. Nung araw na yun hanggang makarating kami. Git ni Matibag, walang dalang baril si Oragon. May mga posibilidad daw kung paano nagkaroon ng gunpowder residue ang kanilang volunteer kahit hindi siya bumaril. When he was arrested from GSIS, dinala siya sa Senate grounds, sa second floor, itinapa siya kung saan mismo nagpaputok ng baril yung mga usaa. Maraming gunpowder doon, sigurado. So that is a possibility. Dahil wala siyang hawak na baril eh. Nakuhaan ng video doon sa fifth floor na nandoon siya doon nagpuputukan. Hinihingan din namin ng tugon si Matibag sa mensahe ni Senate President Alan Peter Cayetano sa NBI. Hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. Wala namang intensyon ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. We are there to promote law and order. Dagdag pa noon ni Cayetano dahil sinuspindi ng Ombudsman si Mau Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms, dapat daw masuspindi rin si Matibag bilang hepe ng NBI. Siguro yung sinasabi because I'm the head of the NBI kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility ko yung mga tao. Tama po ba? Eh kung ganun po yung magiging basehan, ang unang suspindihin dapat si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil command responsibility niya si Sergeant at Arms. Kinukunan pa ng pahayag ukol dito si Cayetano. Ako, si Ian Cruz, ang inyong saksi. Itinanggi ni Senador Raffy Tulfo na may pananakot mula sa minorya para makakuha ng boto para sa Senate presidency. Kasunod po yan ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na may pananakot at insentibo umanong inalok sa ilang miyembro ng mayorya para bumaliktad. Saksi, si Mab Gonzales. There were meetings that took place, calls from both sides. May enticement, may pananakot. Bago mag-convene bilang impeachment court kahapon, pinalutang ni Senate President Alan Peter Cayetano na may pananakot at insentibo umanong inalok sa ilang miyembro ng Senate majority para bumaliktad. Itinanggi ni Senador Raffy Tulfo na may pananakot mula sa minorya para makakuha ng boto para sa Senate presidency. Hindi namin gagawin yun at never, ni isa sa amin, hindi gumawa ng ganun. We will not do that. Why would we? Sabi ni Tulfo, nagkokos sila ng minorya pero wala aniyang usapan ukol sa liderato ng Senado. Pinag-usapan namin kung anong mga approach ang gagawin namin pagdating sa impeachment. Mas maganda siguro magtrabaho na muna kami lahat. Saka namin pag-isipan yung mga kuko na yan. Sinabi rin ni Cayetano na kabilang sa insentibo para palitan siya bilang Senate President ang charter change at term extension. Never. Wala sa agenda namin. Si Senador Amy Marcos na bahagi ng mayorya, sinabi ring merong takutan at suhulan sa mga mambabatas. Ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Hinihinga namin ng reaksyon ang Department of Justice sa sinabi ng Senadora. Kahapon kasi, inirekomenda ng DOJ sa Ombudsman na kasuhan si Senador Jinggoy Estrada ng plunder at graft kaugnay ng kickback umano mula sa maanumalyang flood control projects. Sa isang pahayag, sinabi ni Estrada na nakapagtataka at hindi makatarungan ng rekomendasyon, lalo't sinabi raw ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na walang record na nagpasok siya ng insertion sa 2025 national budget. Kinilala raw ito kahit ng Blue Ribbon Committee Chairperson noong panahon na yon na si Senador Ping Lacson. Kaya noong May 15, naghain daw si Estrada ng omnibus motion para buksan muli ang preliminary investigation sa mga reklamo kaugnay sa flood control projects. Dagdag ni Estrada, tutugon daw siya sa mga alegasyon sa nararapat na legal na proseso. Tinanong si Senador Estrada kung tingin niya may kinalaman ang kaso niya sa DOJ sa pagboto niya kay Cayetano bilang Senate President. Your guess is as good as mine. Nang tanungin kung may sumubok na kausapin siya para tumawid sa minorya,
Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Itinalaga bilang bagong pinuno ng Senate Committee on Finance si Senator Mark Villar. Ang Finance Committee ang siyang tumatalakay sa mga usaping may kinalaman sa pondo ng pamahalaan. Ganyan po ang pagsuri, pag-amyenda at pag-sponsor ng General Appropriations Bill para masigurong maayos ang paglalaan ng pondo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Pinalitan niya si Senador Sherwin Gatchalian. Well, si Mark is marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naintindihan niya finance. Umawag siya ng malaking departamento like DPWH, so naintindihan niya yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung patakbo ng finance bill. Hindi lang po substandard na bakal ang nabisto sa niraid na planta sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sa pagsusuri ng Philippine Nuclear Research Institute, positibo ang planta sa radiation. Saksi si June Veneracion. Nakababahala ang napag-alaman ng Philippine Nuclear Research Institute o PNRI sa niraid na planta ng bakal sa Tagoloan, Misamis Oriental. Matapos kasi ang kanilang pagsusuri, lumabas na positibo ito sa radiation. There are some areas in the site that have some elevated radioactivity, but we assure you that this radioactive materials that is present in the site has already been contained. Nadiskubre pa ng mga otoridad na sa kabila ng panganib na dulot ng radiation, hindi pinagsusuot ng personal protective equipment ang mga sinagip na Pinoy workers doon. Pero ang mga undocumented Chinese workers na nagtatrabaho sa planta, todo ang proteksyon. Filipinos are not disposable labor. Filipinos must never be subjected to unsafe working conditions. Sabi pa ng PNRI, dahil radioactive ang raw materials na ginagamit ng Philippine Sangia Steel Corporation, kaya radioactive rin ang final product. Ayon sa mga otoridad, substandard din daw ang bakal na gawa ng planta, kaya may panganib sa kaligtasan ng publiko. We know na yung distribution nitong mga materials na to, widespread to. Ang naturang planta ay pagmamayari raw ni Tony Yang, kapatid ng dating Presidential Economic Advisor ng Duterte Administration na si Michael Yang. Was established 2017. So from the time na ni-establish yan, siguro dun yung simula niyan. Michael Yang is a very powerful personality at that time. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng kumpanya. Ako si June Veneracion, ang inyo saksi. Matatapos na po sa May 22 ang Service Contracting Program para sa mga pampublikong sasakyan. Programa po ito kung saan nagbibigay ng 20% diskwento sa mga regular na pasahero at 40% sa mga estudyante, senior citizen at PWD. Sa kabila po nito, ayon sa LTFRB, tuloy naman ang 10 pisong diskwento sa kada litro ng diesel para sa mga tsuber ng Jeep at UV Express. Pinatutupad na ito sa mga piling gasolinahan sa buong bansa. Maraming bahay ang pinasok ng tubig sa gitna ng matinding pagbaha kagabi sa Davao City. At natagpo ang palutang-lutang sa baha ang bangkay ng isang lalaking hinihinalang na kuryente. Saksi si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Lampas taong baha sa Barangay Matina, Playa sa Davao City kagabi. Nagpasaklolo sa rescue team ang ilang residente. Stranded ang ilang motorista sa ilang bahagi ng Damosa. Ganito naman kalawak ang pagbaha sa Quimpo Boulevard. Sa Dumanlas Road naman, Naglutaw sila! lumutang na ang sasakyang ito matapos tumirik sa gitna ng baha. Magdamag ding mataas ang baha sa bahagi ng Bangkal. Marami sa mga bahay ang pinasok ng tubig kaya kanya-kanyang sagip sa kanilang mga gamit ang mga residente. Ganoon din sa Barangay Maa. May mga natrap sa loob ng kanilang mga bahay at kinailangang sakluluhan ng rescue teams. Kasunod ng malalakas na ulan, nagka-landslide sa isang subdivision sa Barangay Kabantian. Nasira ang isang motorsiklo, isang kotse at gate ng isang bahay. Walang naitalang nasaktan. Sa Barangay Buhangin, natagpo ang palutang-lutang sa baha ang bangkay ng isang lalaki. Ayon sa Davao City Police, hinihinalang na kuryente ang biktima sa kanalunod. Sa kasagsagan ng mga pagulan, nasira ang tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng Kalyawa at Mandog. Ang public ni ba itong naabutan ako sa POW sa district engineer sa 2nd district, worth ni 100 million. Kaya upstream o downstream,
Butahan ako kasi file na ko para protection yung kilid man ng nagdilos kaor ba. Pero hantod karo mangyapi aksyon, wala pero di kwarta. Anong problema na to? Ay, bago na tamo aksyon nila atong trabaho kung nanay trahedya. Ayon sa DPWH Region 11 spokesperson Dean Ortiz, magtatayo ng Bailey Panel na siyang magiging pansamantalang tulay habang inire-request ang pondo para makapagpatayo ng permanenteng tulay. Taong 2017 daw itinayo ang nasirang tulay na may habang 15 metro. Humupa na ang baha kaninang umaga pero nag-iwan ng makapalaputik at mga nasirang kagamitan. Isod kaya mong sitwasyon karon diri sa Purok 38 kay kung sa aming oras tulog, wala mi mga bugal, mga rep, mga TV, wala, tanan. Nagmistula ring dagat ang lawak ng pagbaha sa bayan ng Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Nalubog ang kanilang taniman ng palay, mais at gulay. Ayon sa ilang residente, ilang araw nang lubog sa baha ang kanilang mga bahay. Kaya lumikas muna sila sa ibang bayan. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang nagdulot ng mga pagulan sa Kabuntalan, gayon din sa Davao City. Dahil dyan at sa umiiral na easterlies, kaya mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng bansa. 40 lugar naman ang posibleng makaranas ng danger level na damang init bukas. Posibleng sa Bulacan, maranasan ng pinakamataas na heat index. Ako si John D. Esteban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Bagaman may mga nakikitang pagsubok ang ilang kongresistang uusig kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, kumpiyansa po silang malakas ang kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente. Saksi si Jonathan Andal. Sa sama-samang pagharap sa publiko ng 10 sa 11 impeachment prosecutors ng Kamara, buo ang kanilang kumpiyansa para sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Representative Jervil Luistro ang tatayong lead prosecutor. The evidence of the prosecution is strong. Kahapon, ipinatawag ng Senate Impeachment Court si Vice President Duterte at binigyan ng 10 araw para sagutin ang impeachment complaint. Naniniwala ang mga kongresista kapag umusad na ang paglilitis, dapat sumipot ang bise. This is likewise her constitutional duty. People are waiting for her answers. I believe she should attend and present her defense. Lahat ng kongresistang nasa prosecution team bumoto ng yes sa impeachment. Pwera na lang sa taga Mindanao na si Bukidnon Representative Keith Flores. Pinili niya noong mag-abstain. It cannot be denied that there are a lot of people in Mindanao who are actually for the Vice President. So that playing a factor, yes, that played a factor also in my considerations whether to vote or not to vote. I'm taking on the role because not only was I elected, but because I also saw what was presented before the Committee on Justice. Inanunsyo na kanina ang mga tokang articles of impeachment ng bawat kongresistang uusig sa bise. Sa Article 1, tungkol sa umano'y maring paggamit ng bise sa 612.5 million pesos na confidential funds, si Congressman Luistro ang mangunguna. Sa Article 2, tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise, si Congressman Terry Ridon ang lead. Sa Article 3, tungkol sa umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd para paikutan umano mga batas sa procurement, si Congressman Joel Chua ang lead. Ang Article 4 tungkol sa banta ng bise laban sa Pangulo, First Lady at dating Speaker, si Congressman Lawrence Defensor ang mangunguna. Magsisilbing House Trial Spokespersons, sina Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong at Kabataan Party List Representative Rene Co. Sa ngayon, puspuso na raw ang paghahanda ng mga kongresista para sa trial. Ang nakikita raw nila ngayong pagsubok, fake news. One of the biggest challenges that we face is fake news, trolls na mali ang ikinakalat na balita, maling ebidensya ang binabarina sa utak ng ating mga kababayan. Kahapon, sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court, ipinasa na rin ng Kamara ang kanilang formal entry of appearance o yung dokumentong nagpapakilala sa kanila bilang mga public prosecutors sa kaso. Bago ang mismong paglilitis, magkakaroon muna ng pre-trial kung saan inaasahang magsusumite ng listahan ng mga ebidensya at testigo ang magkabilang kampo. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Media conference pa lang, ma-action na ang mga tagpo para sa pinakabagong Kapuso series na Task Force Firewall. Sumabak sa labanan sina Kylie Padilla, Miguel Tan Felix, Jack Roberto, Buboy Villar at Jessica Fausto kontra sa mga kumari
armadong lalaki na biglang nanggulo sa venue. Kasunod yan, pinakilala ng cast ang kani-kanilang roles. Sumabak daw sila sa training para mapaghandaan ang action scenes at maging makatotohanan ang mga eksena. Simula po Lunes, May 25, mapapanood ang Task Force Firewall sa GMA Prime. Kung kailan in character na ang lahat, aba, biglang, it's a prank? Action! Biglang nawala sa karakter si David Licauco dahil sa pag-prank sa kanya ng Never Say Die co-star na si Kim Jisoo. Hindi nila pigilang matawa ni na Rahil Birria at Jillian Ward. Mediator mode naman si Jillian Calauna na sinabihan si Jisoo na mag-sorry kay David. At biro ng ilang netizens, Pinoy-coded na si Jisoo at pinuri rin ng ilan ang kanyang husay sa wikang Filipino. Malayo pa pero malayo na ang narating ng isang trans woman sa Camarines Norte na pumasa sa licensure exam para sa mga guro. Super proud ang kanyang pamilya na dinaan ang pag-reflex sa mala billboard na tarpaulin. Ating saksihan. Hindi madali ang pinagdaanan ni Mark Sidro Macedonio, isang trans woman. Pero dahil sa kanyang sipag at syaga, nakamit ni Mark ang success. Pumasa sa March 2026 licensure examination for teachers. Proud na proud ang kanyang pamilya. Mala billboard pa nga ang laki ng kanilang tarpaulin para kay Mark. Halos malula nga raw siya sa laki nito. Con todo flex ang pamilya. Pinarada pa ng kanyang pamilya ang mala billboard na tarpaulin sa kanilang barangay sa Labo, Camarines Norte. Ang laki daw masyado! Thank you! Kwento ni Mark, siya raw ang first degree holder at first teacher sa kanyang pamilya. Hindi raw naging madali ang kanyang journey, halos malunod siya sa pagod, puyat at iba pang pagsubok na kanyang pinagdaanan. Swerte raw siya dahil sobrang supportive ng kanyang pamilya. Pangarap din daw talaga niya ang pagtuturo lalo't mahilig siya makapagtalastasan. Naging best in demo rin daw siya nung nag-OJT siya na tila pinatunayan daw na nasa tamang landas siya. Kaya naman para kay Mark, hindi lamang ito simpleng tarpaulin. Ito raw ay isang paalaala na malayo pa man ang kanyang tatahakin, malayo na ang kanyang narating. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Congratulations, Teacher Mark, at syempre sa iyong buong pamilya. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi!